Sa ngala ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa ikadalawang linggo ng Adbyento at patuloy ang panawagan sa atin na tayo ay maghanda sa pagdating ng ating Panginoon sa ating buhay. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Mateo. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Noong mga araw na iyon, dumating si Juan Bautista na nangangaral sa ilang ng Hudiya na nagsasabi, "Magsisi kayo sapagkat nalalapit na ang kaharian ng langit." Siya ang tinutukoy ni Propeta Isaias nang sabihin niya, "Sumisigaw ang isang tinig sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, patagin ang kanyang mga landas." Ang suot ni Juan ay damit na balahibo ng kamelyo na may bigkis na katad sa kanyang baywang. Ang kinakain niya ay balang at pulot-pukyutan. Noon ay lumalapit sa kanya ang Jerusalem, ang buong Hudiya at ang buong lupain sa paligid ng Jordan. Napatapos ipahayag ang kanilang mga kasalanan, ay napabibinyag sa kanya sa ilog Jordan. Na makita niya maraming Pariseo at Saduceo na nagsisilapit upang magpabinyag. Winika niya sa kanila, "Lahi ng mga ulupong, sino ang nagturo sa inyo na umilag sa pagkagalit na dumarating? Magsipamunga kayo ng karapat-dapat sa pagsisisi at huwag isipin sa inyong sarili, si Abraham ay aking ama. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na sa batong ito ay maaaring palitiwin ng Diyos ang mga anak ni Abraham. Nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi nagbubungang mabuti ay puputulin at ihahagi sa apoy. Binibinyagan ko kayo sa tubig upang magsisi kayo. Datapwat ang sumusunod sa akin ay lalong makapangyarihan kaysa akin, na anupat hindi ako karapat-dapat na magbitbit ng kanyang mga pangyapak. Siya magbibinyag sa inyo sa pamagitan ng Espiritu Santo at apoy. Hawak na niya ang kalaykay upang linisin ang kanyang giikan at titipunin ang kanyang trigo sa bangan, samantalang ang dayami ay susunugin sa apoy na hindi mamamatay magpakailanman." Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, napakaraming tahanan ang mayroon silang picture ng Last Supper sa kalang tahanan. Lalong-lalo na doon sa mga dining room, naroon yung picture na yon ng huling hapunan ng ating Panginoon. Pero sino nga ba ang unang nag-paint o gumawa ng Last Supper o huling hapunan? Ang gumawa nitong una ay si Leonardo da Vinci. At ang ginagawa niya at pinipinta niya ang Last Supper, minsan ay nag-break siya upang kumain ng tanghalian. Bumaba siya sa kanyang studio. Subalit pagbaba niya, may nakaaway siya. At yung taong yun na nakaaway niya ay pinagmumura niya. Halos saktan niya yung tao. Kung ano-ano salita ang kanyang sinabi na nakakasakit dun sa taong yun. Pagkatapos ng pag-aaway, muling bumalik si Leonardo doon sa kanyang studio upang ipagpatuloy yung pagpipinta ng Last Supper. At noong panahon yun, ang ipinipinta niya ay yung mukha ng ating Panginoon sa Last Supper. Subalit nagtataka siya, kahit anong gawin niya na yung brush, yung pagpipinta ay ginagawa niya, ay hindi niya makuha na ilagay yung tunay na larawan o mukha ng ating Panginoon doon sa kanyang Last Supper.
sandali. Nalaman niya sa kanyang sarili, may problema. At yung problema niya ay alam niya. Kaya muli siyang umalis sa kanyang estudyo, hinanap niya yung taong nakaaway niya. Humingi siya ng pagpapatawad at sa kanyang pagsisisi ay sinabi niya na dapat ibigay yung tunay na pagmamahal at hindi pag-aawayan o galit sa kanyang kapwa. At muli siyang bumalik doon sa kanyang estudyo at walang problema. Na-paint niya, naiguhit niya yung tunay na mukha ng ating Panginoon na gusto niyang ilagay doon sa Last Supper. Minamahal ko mga kapatid, sa kapanahanan natin ngayon ng Adbyento, ay gusto nating ilagay yung mukha ng ating Panginoon sa masterpiece o sentro ng ating celebration. Ito man ay paghahanda sa kamatayan. Ito man ay paghahanda sa darating na Pasko. Ang mensahe ngayon sa Banal na Ebanghelyo, mensahe ni Juan Bautista para sa ating lahat, ay makakatulong upang mailagay natin yung mukha ang ating Panginoon Jesucristo sa ating selebrasyon na darating. Napakahalaga una sa lahat, yung kanyang panawagan ay gawin natin at sigurado mailalagay natin ang ating Panginoon sa ating selebrasyon. Ang una niyang panawagan, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan sapagkat nalalapit na ang kaharian ng Diyos. At pagkatapos idinagdag niya, patagin ninyo ang landas ng Panginoon. Ihanda ninyo ang landas ng Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, ang pagsasabi ng ating Panginoon ni Juan Bautista ng paghahanda, ito'y napakahalaga. Yung pagbabalik loob, yung pagsisisi, at yung sinasabi niya ngayon na panawagan ay napakahalaga at dapat nating gawin agad. Sapagkat kung ito ay paghahanda sa katapusan ng ating buhay, tayo bumalik to sa sinasabi sa Banal na Ebanghelyo noong nakaraang linggo na nagsasabi, hindi natin alam ang oras o araw na tayo haharap sa ating Panginoon. At kung ito man ay paghahanda sa darating na Pasko, ilang linggo na lamang at darating ang Pasko. Kaya naroon ang pagmamadali na dapat nating paghahanda at huwag dapat nating ipagpaliban ang paghahandang ito. Mayroong isang story ng 3 demonyo. Sila nagkakaroon ng discussion kung papaano nila pababagsakin o sisirain ang kaluluwa ng mga tao sa daigdig na ito. Ang sabi ng isa, pupunta ako sa daigdig at sasabihin ko sa mga tao, huwag kayong maniwala sa Bible sapagkat yung Bible na yan ay hindi makatotohanan. Yan ay kwento lamang. Yan ay haka-haka lamang. Ang sabi ng 2 demonyo, hindi effective yan sapagkat walang maniniwala dyan. So ang sabi ng pangalawa, okay, ako ang pupunta. At sasabihin ko naman, huwag kayong maniwala na mayroong langit at mayroong impyerno. Dahil dito, hindi sila magbabago sapagkat hindi nila kinakailangan matakot sa kaparusahan. Ang sabi ng dalawa, parang hindi rin niyang bagay, parang hindi rin niya effective. Dahil walang maniniwala sa iyo. Sapagkat simula pa sa kalang pagkabata, langit at impyerno na ang nasa kalang pag-iisip ang itinuturo sa kanila. Kahit ang sabi ng pangatlo, ako na lang ang pupunta sa daigdig. Sasabihin ko sa mga tao, maniwala kayo sa Diyos sapagkat mayroong Diyos. Maniwala kayo sa Bible sapagkat totoo yan. Maniwala kayo sa langit at impyerno sapagkat ang lahat ng yan ay totoo. Pero sasabihin ko sa kanila, huwag kayong mag-apura sa inyong paghahanda. Mayroon pang bukas, mayroon pang kinabukasan,
Kaya't ngayon, sige gawin lahat ninyong gusto ninyo. Ito man ay kasalanan, sapagkat hindi nangangailangan na ihanda ninyo ang inyong sarili sa pagdating ng kamatayan at sa pagdating ng Pasko sa inyong buhay. At nag-agree yung tatlo. Yung pangatlo ang pupunta sa daigdig. Ang aral na ito ni Juan Bautista, ang kanyang panawagan ay upang makaiwas tayo doon sa strategy ng kasamaan. Alalahanin natin sa Banal na Ebanghelyo, napakaliwanag, na nung panahon ni Juan Bautista, halos ang buong Jordan, Jerusalem at Judea ay lumalapit sa kanya upang sila ay magpabinyag. Subalit marami pa rin sa kanila ang hindi nakakuha ng mensahe ni Juan Bautista ng pagbabalik loob at pagsisisi. Sa panahon na natin ngayon, ay naroon din ang temptation. Sapagkat dapat nga napakadali na sa atin. Sapagkat sa panahon natin ngayon, ang daming bagay na makatutulong sa atin upang makuha natin ang mensaheng ito ng paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon. Sa lahat ng parokya natin, ang daming mga activities ng paghahanda para sa pagdating ng Pasko. Sa ating mga social media, ang daming maliliwanag na paliwanag at pagbibigay sa atin ng paraan upang maihanda natin sa ating buhay ang tunay na Pasko at pagdating ng ating Panginoon. Subalit para bang ito ay nagiging sagabal lamang. Ito ay nagiging noise o kaya ay ingay na siyang nagiging dahilan na hindi natin nakikita o napapakinggan ang mensahe ng Diyos. Subalit, ang mahirap pa at nakakalungkot, kung minsan ang mensahe ng Diyos ngayon para sa atin ay nagiging hindi na mahalaga, irrelevant para sa ating buhay, sapagkat tayo ay nakapokus sa material na bagay. Minamahal ko mga kapatid, marami na sa atin ang katulad ng mga Pariseo at mga Eskreba. Natutuwa nga sila nagpapabinyag, na akala nila ang pakikiisa sa mga selebrasyon, pakikiisa sa kanilang kapwa, sa kanilang pag-celebrate ng mga parties, akala nila ayun na ang magbibigay ng ganap na kaligayahan at tunay na kahulugan ng Pasko. Subalit sila nagkakamali, sapagkat ang tunay na Pasko ay yung spiritual na pamamaraan. Alalahanin natin, minamahal ko mga kapatid, kung ang ating paghahanda lamang ay pisikal at material na bagay, ito'y napakababaw, sapagkat ang Pasko ay spiritual na selebrasyon. Alalahanin natin sapagkat marami na nakalilimot sa atin na si Jesus ang dahilan ng Pasko. Walang Pasko kung wala si Jesus. Kaya sana minamahal ko mga kapatid, ang tunay na paghahanda ay ilagay natin sa ating puso si Jesus, sapagkat siya ang tunay na makapagbibigay sa atin ng isang wagas at hindi lumilipas na kaligayahan at kapayapaan. Yung mga ginawa nating preparasyon, ang lahat ng dekorasyon na yan na nagbibigay sa atin ng kaligayahan. Pagkatapos ng Pasko, pagkatapos alisin natin ang mga dekorasyon na yan, mawawala na yung kumukutitap na kaligayahan. Yung mga regalo na ating tinanggap, pagkatapos natin buksan yan, nawawala na yung excitement at kung minsan pa ay naghihinakit tayo sapagkat ayaw natin yung regalong ibinigay sa atin. Yung pagkain na tinanggap natin o kinain natin, pagkatapos ng lahat ng yan, makakalimutan natin ang lahat. Subalit ang tunay na kaligayahang hindi lumilipas ay si Kristo sa ating buhay. Ngayon, minamahal ko mga kapatid, nag-iisip tayo ng regalo sa ating sarili at sa ating kapwa,
na makapagbibigay ng tunay at wagas na kaligayahan. Bumalik tayo doon sa panawagan ni Juan Bautista. Ihanda ang landas ng ating Panginoon. Magsisi tayo sa ating kasalanan at magbalik loob tayo sa ating Panginoon. Ito ang tunay na paghahanda. At kung magagawa natin na sa ating pagbibigay ng regalo sa ating kapwa, ay ganun din ang maipabigay natin sa kanila. Ito ang tunay na regalo sa ating kapwa, sapagkat ito magbibigay ng wagas na kaligayahan sa kanila. Minamahal kong mga kapatid, marami na sa atin ang katulad ng mga Pariseo at mga Eskriba na inaakala natin na yung ating selebrasyon, yung kanilang pagbibinyag, yung pakikiisa sa kapwa sa kanilang selebrasyon, ayun ang magbibigay ng ganap na kaligayahan at ganun din ng ganap na kapayapaan sa kanila. Alalahanin natin, ang kinakailangan sa atin ay yung tunay na pagbabago sa ating sarili. Sinasabi sa Banal na Ebanghelyo ngayon, ang bawat punong kahoy na hindi namumunga ay puputulin at iahagis sa apoy. Kaya tinahamon tayo ngayon ni Juan Bautista. Una sa lahat, mamunga tayo sa ating sarili sa pamamagitan ng ating pagbabago. Pagbabago ng ating masamang ugali at gawain. At pagkatapos, sumunod tayo, gumaya tayo kay Juan Bautista na ipamahagi natin, ipamalita natin ang mabuting balita ng pagdating ng ating Panginoon. Sabay ng pagsasabi na dapat silang magsisi at magbago. Kaya sana ito ang dapat natin gawin, yung espiritual na paghahanda sa ating selebrasyon. Sapagkat kung material na bagay lamang ang ating pinaghahanda, ito ay napakababaw. Sapagkat ang selebrasyong ito ay tunay na espiritual. Ang tunay na espiritual ay si Jesus ang dahilan ng Pasko. Walang Pasko kung wala si Jesus. Kaya ang tunay na paghahanda sa ating sarili ay ilagay natin sa ating puso si Jesus, sapagkat siya lamang ang makapagbibigay ng tunay at ganap na kaligayahan at kapayapaan. Yung mga material na bagay na inihanda natin, yung ating mga dekorasyon, pag inalis natin yan pagkatapos ng Pasko, yung kumukutitap na nagbibigay sa atin ng kaligayahan ay mawawala na. Yung mga regalo na ating tinanggap, pagkatapos nating buksan, ang lahat ng iyon ay mawawala yung excitement natin. At ang masakit pa, kung ayaw natin yung regalo na yon, ay doon pa tayo magkakaroon ng galit o hinanakit. At yung mga pagkain na ating kinain, ang lahat ng ito ay mawawala. Ang lahat ng ito ay lilipas. Ang hindi lamang lilipas ay yung nasa puso natin, ang ating Panginoon. Ngayon ay nag-iisip tayo ng regalo sa ating sarili at sa ating kapwa na makapagbibigay ng kaligayahan sa atin. Kung ganon, bumalik tayo sa paanyaya at panawagan ni Juan Bautista. Ihanda ninyo ang daan ng ating Panginoon sa pamagitan ng pagsisisi sa mga kasalanan. Bumalik tayo sa sakramento ng kumpisal na isang tunay na magbibigay sa atin ng kaligayahan. At kung magagawa natin ito, minamahal ko mga kapatid, na ito rin ay ibahagi natin sa ating kapwa at sila ay makapunta rin sa sakramento ng kumpisal na magiging daan ng kalantunay na pagbabago. Ito ang tunay na pagbibigayan. Ito ang tunay na kaligayahan. Minamahal ko mga kapatid, kung magagawa lahat natin ang mga bagay na ito ang tunay na sagot sa panawagan ni Juan Bautista. Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. Patagin ang kanyang mga landas. Magsisi sa inyong mga kasalanan.
Inaalala ko lamang sa inyo, lalo-lalo na ngayon dito sa Sydney, na mayroon akong announcement pagkatapos ng blessing. Ito ay para doon sa pagdiriwang ng Christmas party at pagkatapos yung simbang gabi at yung mga schedule para sa Pasko. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Minamahal ko mga kapatid, 2 linggo na ang Adbyento. At napakaganda na sana sa simula na 2 linggong ito ay bigyan natin ng pansin yung ating paghahanda sapagkat napakahalaga ito sa ating buhay sa pagdating ng ating mananako ngayong Pasko. At naway pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Kumain kayo mamaya. Salamat sa Diyos.